Amen. His love endures forever sa ating mga anak na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Amen po. So right now, supposed to be si Rev po yung ating word. But due to the low internet connection in the Philippines, di po kaya ng connection po na makapag-live po tayo right now. Next Friday po, mamimit po natin si Rev Vernon. Kaya po, may na-prepare po tayo sa gabing ito. Makipagbukas po tayo sa aklat ng Ephesians, chapter 4, verse 7 to 16. Amen. Yan po yung ibinabang context ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen po. So, basahin po natin mga kapatid. Can we all stand sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon? Sabi po dito, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. What does the ascended mean except that He also descended to lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Verse 14, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as its part does its works. Amen. Manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Lord, for your word for today, Panginoon. We know, Lord God, na you will bless us, Lord, with your words, Panginoon, at patuloy po akong itago, Lord, sa inyong likuran, Panginoon, upang yung kalooban nyo lamang po ang siyang maihayag, Panginoon. Cover us with your precious blood, Lord, para maunawaan, Lord, yung gusto mong mensaheng iparating sa oras na ito, Panginoon. We praise your name, Lord. Now, Panginoon, maramdaman ka namin, Panginoon, sa bawat salita mo, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. That is our word of God today. Mga kapatid, I will try my best to speak in English. My English is literally 50-50. Excellent. Thank you. I know. So, this is the word of our God for us today. Comes from Ephesians chapter 4, verses 7 to 16. Actually po, narinig na po natin, we are not a baby Christian anymore. And this is before, I know some pastors we met spread this gospel to us, and this is not the first time we understand and the first time we read this verse. Amen po. So we will talk about the Lord's ministry. Amen. Mga kapatid, alam ko pong napag-aralan na po natin ito, and specifically po, this is the fivefold ministry. Are we familiar for sa fivefold ministry, mga kapatid? And we will talk about this one po sa pamamagitan po ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Amen po. Sabi po sa verse 7, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Amen. Sino pong naniniwala na lahat tayo binigyan ng gift ng ating Panginoon? Amen. Amen. Bawat isa daw po sa atin, lahat daw po tayo ay tumanggap ng regalo o biyaya mula sa ating Panginoon. Amen po. And sa verse 8 to 10, this is why it says,
when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. What does He ascended mean, except that He also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Ano daw po? What does it mean? Nung sinabi ni Jesus Christ ang verse, nung sinabi po ang verse 8 to 10, sabi po dito, noong si Jesus Christ daw po ay umakyat sa langit. Kailan po ba umakyat sa langit ang ating Panginoon? Do we remember po na si Jesus Christ died, buried, and rose again after, and died, buried, and Rose from dead after rose from dead after 3 days. Amen. That is the gospel of Jesus Christ. Amen. And when He rose again, nanatili po siya ng 40 days dito sa earth. Amen. And tapos umakyat na po siya ulit sa langit. Amen po. At noong si Jesus Christ po ay umakyat sa langit, bumaba po yung Holy Spirit. Bumaba po yung Holy Spirit sa pamamagitan ng Holy Spirit na sinabi niya, He gave to men the gifts. Amen po. He led the captives, sabi po sa verse 9. Amen po. Sino po yung captives nung nag-ascend po sa ating Panginoon? Actually po mga kapatid, sila po yung mga nasa Old Testament. Yung remember po natin na yung mga saints po na namatay nung Old Testament po, hindi po pwedeng mabuhay muli, amen po, hanggat hindi pa po namamatay at nabubuhay muli si Jesus Christ. Kaya po nung nabuhay muli si Jesus Christ po yung first fruit ng resurrection. Amen. Nung nag-ascend po siya, sabi po dito, muling nabuhay ang ating Panginoon at lahat po ng mga saints na nasa Old Testament. Pinuntahan ni Jesus doon sa Hades. Di ba may dalawa pong lugar ang Hades, the place of Abraham blossom and the place of torment. So pinuntahan daw po ni Jesus Christ yung saints doon sa Abraham blossom at inilabas niya. At nilabas niya sila doon at muli silang nabuhay. At umakyat po sila kasama ng ating Lord sa langit. Amen. That is the captives. Pinalaya po ng ating Panginoon yung mga saints na nasa Abraham blossom and kasama po niyang umakyat sa langit. Amen po. At nag-iwan po siya ng nung umakyat na po siya sa langit, nag-iwan po siya ng gifts to His people, sabi ko sa verse 8. Ano po yung gifts na ito mga kapatid? This is not a Christmas gift na we usually receive every birthday or every Christmas in gift. Ito po yung special na gift na tinutukoy po sa ating scripture. Dito po yung ministry gift. At lahat po tayo ay binayaan ng we need to know the ministry gift that God has given for us. Given us. Amen po. Mga kapatid, napakasimple lang po. Yung ministry gift ay hindi po kokontra sa kalooban ng ating Panginoon. If God give you that gift, hindi po yan kontra sa kalooban mo. Hindi po yan magiging kalaban mo yung ministry na ipagkakalob sa iyong Panginoon. Kundi yan po yung magiging strength mo, yung magpupusigi ka, yung eagerness mo. Amen po. Dahil yun po yung ibinigay na gift ng ating Lord. Kasama na po dyan yung mga yung ministry na talent mo, kadalasan po makakasama-sama po yan, yung ibinibigay ng Lord sa atin. Amen. Kaya wag po natin kalimutan na kaya ibinigay ang gift na yan ng ating Panginoon ay upang magamit po natin, upang maging pagpapala po tayo sa mga taong nasa paligid natin at upang magamit po natin yung ministry sa ubasan ng ating Panginoon. That ministry gift that God has given you is magamit natin sa kingdom of God. Amen. God wants us to use it in His glory alone. Amen po. So ano nga po yung mga 5 ministry gift na pinagkaloob sa atin ng ating Lord? Sabi po sa verse 11, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists,
the pastors, and the teachers. Yan daw po yan, mga kapatid. The fivefold ministry. Amen. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. So what is the purpose of the fivefold ministry? Sabi po sa verse 12, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Amen. That is the purpose of the fivefold ministry that God given us. Amen po. To equip, para maturuan daw po natin yung mga anak ng Diyos. Maturuan ang mga anak ng Diyos for the work of ministry. Makapaglingkod po tayo sa ministeryo ng ating Panginoon. And for edifying of Christ. Para mapalakas daw po yung body of Christ. Para mapalakas daw po natin yung katawan ni Kristo. At sabi po sa verse 18, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measures of fullness of Christ. Hanggang sa magkaisa daw po tayo sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kailangan pa rin po natin ito. Bakit po? Kasi po wala pa rin masyadong unity of the faith. Amen. Wala pa rin po masyadong unity of the faith. And the knowledge of the Son of God, sabi dito sa verse 13, para daw po mas lalong lumalim po tayo sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. To be a perfect man, sabi pa dito. Yung sa mga ibang verses, sa mga ibang version, they use a perfect man. So yung perfect po, hindi po yung tinutukoy na hindi ka na magkakamali. Hindi po. Tinutukoy po dito, of course po yung desire natin, sana ganun na lang po tayo. Amen po, na maging perfect na lang. Pero, hindi po. Kasi hindi po tayo perfect. Amen po. Pero tinutukoy po dito na perfect man is yung mature man. To become mature, sabi po dito. Mag-mature daw po tayo katulad ni Jesus. Maging Christ-likeness. Jesus is our model. Amen po. May ibang model pa po ba tayo? Do we have some model except Jesus? Amen. Only Jesus, amen. Jesus is our model. Jesus is our classic. Jesus is our template. Amen. So, and that is the purpose of ministry. And that is the purpose of our church. Amen. Na lahat daw po ng papasok sa church ay mabago ang buhay. Amen. Maligtas ang kanilang kaluluwa. Lumakas ang kanilang pananampalataya. Matagpuan nila yung kanilang sarili at lumalim sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hanggang mag-mature po sila. So ano daw pong klaseng maturity? Christ-like maturity. Amen. Gusto ko ba natin magkaroon ng Christ-like maturity? Amen po. Kasi sabi natin, palagi natin sinasabi, Lord, we want more of you, Lord. We want more of you, Jesus. Amen. Kaya tayo nandito sa church because we want more. We want to know more about Jesus. And we want to be a Christ-likeness. Amen po. Sabi po sa verse 14, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Yan po yung isa pang purpose ng ating Panginoon. Amen. Na upang tayo daw po ay hindi na maging katulad ng mga bata, mga maliliit na bata na pwedeng itulak-tulak lang, na pwedeng kabigin. Amen. Alam naman po natin yung thinking ng maliit na bata. Amen po. Yung mga bata na madali lang sila o mabilis lang silang maniwala. Kung ano yung sabihin mo, paniniwalaan nila agad. Kung takutin mo sila, matatakot din po sila kasi mga bata, yung thinking ng bata is not matured enough. Amen po. Kung ano ang itinuturo mo, mabilis lang po silang mapaniwala. At ang nakakalungkot po doon, mga kapatid, if we will not be matured in Christ, nakakalungkot po mga kapatid na hindi lahat ng turo ay totoo. Amen. May mga katuruan po na taliwas sa salita ng ating Panginoon. May mga nag-word of God, may mga nagpipreach po na not Bible-based. Amen. Some of us maybe naranasan na rin po natin makarinig ng ganon na mayroon silang sariling book. But
sabi ng ating Panginoon na ang salita ng buhay ay ang aklat lamang niya, and that is the Bible. Amen. So dahil sa panahon ngayon mga kapatid, madaming mapaglinlang. And kung magiging mature na daw po tayo sa ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi daw po tayo mabasta-basta malilinlang. Amen po. Sabi po sa verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, and that is Christ. Amen. Dapat daw po, ang ating ginagawa, ipinapangaral po natin yung katotohanan ng may ano daw po, love, ng may pag-ibig. Amen. Truth hurts. Amen. Sabi nga po nila, truth hurts, but the truth will set you free. Sabi nga po nila, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan na yon yung magpapalaya sa'yo. Pero kapag sinamahan mo ito ng pag-ibig, ang katotohanan na ay nagiging kalakasan kahit na nasaktan ka. Kasi sabi nga po natin, the word of God is like a two-edged sword. Sabi nga po natin, di po ba? And kapag nag-speak sa'yo yung katotohanan na may pag-ibig, ma-accept mo na rin lang yun na magiging kalakasan mo, magiging kagaanan po ng ating loob. Amen po. Ikinumpara po tayo dito na dapat daw po ang ating paglago ay tulad ng katawan ng tao. Kaya nga mga kapatid, tinawag tayong katawan ni Kristo. We are called the body of Christ. Amen. Kapag sinabi mong body of Christ, it's not just one Christian. Amen. Lahat po ng Christian body belongs to the body of Christ. Amen po. Na dapat ang parte ng katawan natin ay malusog at malakas. Amen. Lahat po tayo belong to the body of Christ. Sa Latin word po, body of Christ is ano po? Corpus Christi. Corpus Christi po. So let's talk about the Lord's ministry. Sa ating pong scripture. Ganito po yan mga kapatid. Antayin po natin yung mga bata po yan. Yung family. Antayin po natin sila. So ganito po yan mga kapatid. Kapag tinanggap mo na daw si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, if you receive Christ as your Savior and only one God, your personal Savior in your life, you are a part of the body of Christ. Amen. You are now become the body of Christ. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, naligtas ang iyong kaluluwa, ikaw ay pinatawad ng ating Panginoon, ikaw ay na-born again, ikaw na ay bagong nilalang. Amen po. At kailangan dapat natin din pong malaman at dapat din pong nating hanapin ang life purpose mo. Hanapin mo kung ano yung direction mo bilang isang body of Christ na naglilingkod sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa katawan ni Kristo, lahat tayo ay may bahagi. Sino pong naniniwala na lahat tayo may part sa katawan ng ating Panginoon? Amen. At ang sabi po ng Bible, lahat tayo binigyan ng gift. Amen po. Lahat tayo binigyan ng kaloob ng ating Panginoon. That is the spiritual gift, ministry gift, kasama na po dyan yung mga talents natin, yung mga blessings natin, at lahat po ng meron tayo. Gamitin natin sa ating Panginoon. Again mga kapatid, ang lagi po nating sinasabi. Di ba may motto tayo? The worst tragedy in life is not dying. Sabi nga po nila, di ba po? The worst tragedy in life is living without a purpose. Amen. Hindi daw po nakakatakot yung mamatay ka. Mas nakakatakot daw po yung nabubuhay ka na hindi mo alam kung ano yung purpose ng Panginoon, ng purpose mo sa mundong ito. Amen. Kaya paalala po ng ating Panginoon, we need to find our purpose. We need to find our ministry na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Dahil lahat naman po tayo, lahat naman po tayo mapupunta po sa kamatayan. Unless po maabutan po natin ang second coming ng ating Panginoon. Amen. But in principle, lahat po tayo pagdadaanan po natin ang death. Amen po. Ang pinakalulungkot po na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao is yung mabuhay ka po na hindi mo alam yung halaga mo. Amen.
It's not really dying, but living without a purpose. Amen po. Kaya kailangan nating malaman kung ano ba yung purpose ng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Bakit nga ba tayo nilalang ng ating Lord? Ano ba yung plans ng Lord sa atin? Palagi nating sinasabi, Jeremiah 29:11, "For I know the plans that the Lord I have for me, plans to prosper, plans to give you hope, plans to give you a better future." Palagi nating sinasabi yung purpose ng Lord. Pero, trinay ba nating hanapin yung purpose ng Lord sa ating buhay? Did we ever try our best to look for that purpose ng ating buhay na ang Panginoon sa ating buhay? Amen, mga kapatid. So basically po, mga kapatid, lahat po tayo ay minister. Sino po nga niniwala, lahat po tayo ay minister? All of us are minister, amen? Hindi ka man pastor, hindi ka man prophet, hindi ka man apostol, hindi ka man teacher, pero lahat po tayo minister. And lahat po tayo na lingkod ng Diyos ay may purpose of ministry. Amen po. Spiritual gift, kung ano man yung talent mo na meron ka, gamitin mo yan sa ating Panginoon. Dahil ang mga spiritual gift na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay upang ikaw ay makatulong din sa ministry ng Lord at upang ikaw ay makatulong din upang lumakas din yung kapatiran. Amen. At upang lumakas din ang katawan ng katawan ni Kristo. At ang resulta po niyan ay lalo tayong magkaisa sa pananampalataya, sabi ko nga kanina. At ang bawat isa sa atin ay maging Christ-likeness. Amen po. From the beginning of time, God is the desire of our God is maging Christ-like tayo. Amen. Nasa Genesis chapter 2 po yun. From the beginning na create tayo ng ating Panginoon, He wants us to be like Him. Amen po. Na pwede bang sabihin natin, Lord, I want to be more like you. I want to be like you, Lord. Amen. Declare po natin na, today, declare po natin na, Lord, I want to be like you. Amen. Declare po natin yun. We are all gifted. Amen. Sino po nga niniwala? We are all gifted. Amen. Amen. Lahat po tayo merong mula ulo hanggang paa. Gift po yan ni Lord. Tayong lahat ay binigyan ng gift. Kung ano man yung gift na meron ka, pwedeng financial, pwedeng talents, pwedeng your time, your treasures, your anointing, it is came from the Lord. It is from the Lord, not only for yourself, sabi. Not only for yourself, but for others. Amen. Ibinigay sa iyo ng Panginoon yung gift mo, anointing, hindi lang para sa iyo, but to help others also. Amen po. And so, gamitin din po natin yung kaloob sa atin ng ating Panginoon hanggang sa makasama natin si Jesus. Amen po. Kaya mga kapatid, gumawa tayo ng paraan upang tayo ay maging blessing. Upang tayo ay maging blessing sa iba. Gumawa tayo ng paraan upang tayo ay makatulong sa life purpose ng bawat isa. Amen po. At sa ministry purpose ng ating Panginoon. Bawat isa po, noong tayo po ay pinanganak, nung baby pa po tayo, nung sinilang pa po tayo, physically, madami po tayong kahinaan. Amen po. Physically, marami po tayong kahinaan kasi nga kapapanganak po natin. Pero habang tayo po ay lumalaki, nade-develop po yung muscles natin, nade-develop po yung mga bones natin, nagiging malakas po tayo. Amen po. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag tayo ay na-born again, hindi naman lahat, hindi naman ibig sabihin na na-born again ka, you are perfect na, agad-agad. Amen. Hindi po. But as you grow along, then, nade-develop yung anointing mo. Nade-develop yung gifts mo. Nade-develop yung ministry na ipinakakalob sa'yo ng ating Panginoon. Amen po. Mas lumalakas yung spiritual life mo na hindi lang para sa'yo because God wants you to be a channel of blessing also. Amen. Gusto ng Panginoon na maging daluyan ka ng pagpapala. Nung sinabi ni Lord kay Abraham na, I will bless you, sabi ni Lord. God told to Abraham, I will bless you. At sinabi rin niya, I will bless those who bless you. Sabi rin niya, di ba? May dalawang kinds of blessing doon. The top blessing, yung God will bless you.
Hindi hihinto yung pagpapala ng Panginoon sa'yo. At ang pangalawa is the bottom line blessing. Yung hindi rin hihinto yung pagpapala mo sa iba. Yung nagiging channel of blessing ka din sa iba. Amen po. Yung pangalawa, top blessing, that is the blessing coming from the Lord. And the bottom line blessing, that is the blessing na nagiging channel of blessing ka to others. Amen. So, paano po mangyayari na maging pagpapala ka sa iba? Siyempre po, gamitin mo yung buhay mo upang mapalakas din ng iba. Upang mahanap din nila yung ministry na meron po sila. When you begin to pour out your life on the life of others, we learn to give life. Amen. We learn to give strength. Amen. Ang nangyayari po dyan mga kapatid, hindi po nakakalungkot ang mabuhay bilang isang Kristiyano. Amen. Dahil magkakasama-sama po tayong, magkakaisa po tayo kahit mayroon. Sabi nga nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Masayang tunay kasi nga, nahanap mo na yung desire ng puso mo, nahanap mo na yung purpose mo bilang nag-minister sa ating Panginoon, and we want also to share those blessings to others. Amen. Yung nagsisimula pa lang. Gusto ni Lord na as one body of Christ, nagtutulong-tulungan tayo. Gusto ni Lord yung we are helping each other. Hindi po nagtutulong-tulungan po tayo mga kapatid, hindi po may pinagtutulong-tulungan. Amen po. Dapat po nagkakaisa tayo sa kaharian ng ating Panginoon, hindi po yung may pinagkakaisahan. Amen. And dapat po nagpapagamit tayo sa ating Panginoon, hindi po yung Diyos ang ating ginagamit. Amen. Glory to God po. Mga kapatid, sa ating pong scripture, natututo po tayo dapat dito po tinuturuan po tayo ng ating Panginoon kung paano po magbigay. Hindi lamang, it's not all about money or it's not all about financial. Natututo tayong magbigay kung ano man yung gift na meron po tayo. Mag-minister, ganun po. Let us try to learn to give and receive ministry. Huwag lang tayo yung magiging ministry receiver. Amen. Dapat maging ministry giver din po tayo. Amen po. We are to minister and we are to build one another. Sabi nga po natin, no man is an island. Amen. We need one another to live. We need to learn and to live in a community na kailangan nating mamuhay sa pamayanan that we can all grow together. Na kung saan lalago po tayong lahat. Hindi lang po dapat isa yung bida. Amen. Dapat actually po wala pong bida dahil si Jesus lang po ang bida. Amen po. At ang bawat isa po sa atin kailangan pong lumago. Hindi lang daw po pupunta ka sa church para magbutas lang daw po ng puan. Amen po. We need to grow. At yung mga mangyayari lamang po yan mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung nagiging mature ka na sa salita ng ating Panginoon. At ang katotohanan na natututunan mo is nai-apply din po natin. Then lumalago po tayo at lumalakas. Amen po. It is being a Christian it is a collective journey. Amen po. Kaya magkakasama-sama po tayong lalago. Amen. Amen. Sabi nga po nila, we begin not just to impress one another. We learn to influence one another. Amen. And we learn to give impact or to create impact to one another. So isipin po natin, ano kaya yung impact na pwede kong i-share, na pwedeng mag-rema sa kapatiran din na matuturuan ko. Amen. So let us empower. Let us learn to empower one another mga kapatid. And let us learn to help one another in love. Amen. Ay naniniwala po ako na hindi mo tutulungan yung isang tao. You will not help somebody if wala kang pagmamahal. If you didn't care and if you don't love that person, you will not help. Amen. Dahil nga love mo yung tao, dahil nga love mo at nag-care ka sa isang tao, tutulungan mo siya. Amen po. At dyan po tayo magiging successful. At ang isang napakasimpleng gawin po natin mga kapatid, not just to support.
Support is good. Really good, mga kapatid. Kung sinusuportahan mo, it is good. Pero of course, ang isang practical na dapat po natin gawin is encouragement. We need to encourage one another. Amen po. Para po, I would like to suggest, mga kapatid, na mag-encourage lang po tayo. Huwag po tayong mag-stop na mag-encourage. Alam ko po na sa atin ngayon, marami po sa labas talagang ang hirap po i-encourage. Pero po sabi po ng ating Panginoon, huwag po tayong mapagod, huwag po tayong tumigil sa pag-encourage. Amen po. And I would, sa kanilang mga calling, we need to embrace our calling also, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo na all of us ay may binigay na calling ng ating Panginoon? Amen. Did you embrace that calling that has called you? Amen? Upang makapaglingkod daw po tayo sa ating Panginoon, we need to embrace that calling. We need to, anong may kusang loob, na hindi napipilitan lang. Sumampalataya ka lang na lahat naman ibibigay sa'yo ng ating Panginoon. Lahat naman na pwede mong gawin, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Sumampalataya ka lang sa anumang talent na ibinigay sa'yo ng ating Lord. Magagamit mo yan para matulungan ang iba at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At huwag po natin i-compare. Don't compare yourself to others. Amen. Lahat po tayo may mga time na ibinigay ng ating Panginoon to grow. Amen po. Hindi po tayo pare-parehas ng anointing. Sabi nga po kanina, may tinalaga ng ating Panginoon to be apostle, may evangelist, may pastor, may teacher, hindi po tayo pare-parehas ng anointing. So don't compare yung gift na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi lahat ng gift is mahalaga po sa ating Panginoon. Amen po. Kaya dapat walang competition. Sa kaharian po ng ating Panginoon, kapag naglilingkod ka in His kingdom, there is no competition. Amen po. At wala din pong inggitan sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Hanapin mo kung ano yung kaloob sa'yo ng ating Panginoon. Gamitin mo yun to serve the Lord. We serve anak niya. Kaya dapat po, lagi ang desire natin na palagi po natin i-desire sa ating buhay sa araw-araw na we want to delight Him. We want to know about Him. We want to know more about you, Lord. And we want to be like you, Lord. Ganun po dapat yung dinidesire natin bilang isang anak niya. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, karamihan po sa mga numbers sa Bible may ibig sabihin. Amen. And ang fivefold ministry, ang number 5 po sa Bible speaks of grace. Amen po. Yan po yung number 5 speaks of grace. Maalala niyo po yung 5 tinapay na pinakain ng Panginoon yung libo-libo sa pamamagitan lang po ng 5 tinapay. Do you remember the 5 breads and 2 fish? Yes. That God used to feed thousands of people. Amen, that is grace. Because number 5 speaks of grace. Naalala niyo po yung 5 stones na pinulot ni David para matalo po niya si Goliath. That speaks of grace also. Amen. At yung mga daliri po natin, our fingers, it's 5 po. Amen po. Yung 5 daliri na po yan, tumutukoy po sa fivefold ministry. Unahin po natin yung thumb. Ano po yung number 1 po natin kanina? Ayan po. Apostle. Tignan po natin yung di ba po ito yung nakahiwalay? Ito po magkakakampi. Tapos ito, hiwalay po siya. Malayo po. This is the apostle. Iyan po yung apostolic ministry. Bakit po kaya nakahiwalay? This is the apostolic ministry, the apostles. The word apostle po came from the word apostoleios. Amen. Which means the sent one. Amen po. Yan po yung work ng apostle. Sila po yung isinugo. Kasama po ang apostolic ministry, yung church planting, mission. Kaya po palagi nakahiwalay kasi sila po yung lumalabas. Through missions, ganun po. That is the work of apostle.
Ay sila po yung nagmi-mission, yung nag-church planting, at tumutulong po sa body of Christ. Sila po yung nagpupunta o lumalabas upang i-advance ang kingdom ng ating Panginoon. Kaya palagi siya nakahiwalay. This is the apostles. Palagi siyang nakahiwalay kasi sila yung kadalasan yung lumalabas to advance the kingdom of our God. Amen po yung mga nagmi-mission. Pangalawa po, prophets, yung hintuturo. This is the prophets. Tagaturo, to teach. Amen. The prophets, tagaturo. Yan po yung tumutukoy sa prophets. Tinuturo po nila yung spiritual direction ng church. That is the prophets. Amen po. Panggitna po, evangelist. I-compare nga po natin yung ating daliri. Di ba this is the longest one? This is the evangelist. Bakit po naging longest one yung evangelist? Dahil po sila po yung maraming inaabot na soul sa labas. Sila po yung maraming inaabot na hindi mananampalataya. That is the evangelist. Amen. And ito po, pastors, palasingsingan. This is our, usually we put here the marriage ring. Amen. This is the pastors. Why nasa palisingsingan po natin ang ating pastors? Sabi po, ito naman yung mga pastors, bakit? Kung titignan po natin, andyan po yung marriage ring, andyan po yung, yung marriage. Kasi po yan po yung trabaho. That is the work of the pastor. The pastor is married to his local church. Amen. The pastor is married to his local church. At yan po yung trabaho ng pastor, ang alagaan po ang kanyang church. Amen po. And 5 po yung ating inliliit. That is the teacher. Ito naman po yung guro, yung nagtuturo. Minsan po, may mga bagay po tayo na hindi maintindihan. Amen. There are times na kahit napakasimpleng word, we cannot understand. But, kung ang teacher ang nagpaliwanag, kung yung guro yung nagpaliwanag, maliliwanagan ka talaga. They are to clarify our spiritual hearing, the teachers. And they can clarify the truth, not just to teach, but to teach. Amen po. So, nandyan po ba tayo sa 5? Nasaan po tayo dyan, mga kapatid? Yan po, yung 5-fold of ministry. Lahat po yan, that 5-fold of ministry, all ministry na nandyan po sa 5, it is the ministry of our Lord. Amen. The Lord is our apostle, the Lord is our prophet, the Lord is the evangelist, the Lord is the pastor, and our Lord Jesus Christ is the teacher as well. Amen po. So, ang purpose po niyan ay upang tayo po ay makatulong sa gawain ng ating Panginoon. Not every one of us are binigyan ng gift upang maging apostle. Lahat po tayo apostle dito, no. We are have a different ministry. Hindi po tayo nandito para maging isang evangelist lang po, para maging teacher. Lahat po tayo merong kanya-kanyang gift of ministry na pinagkaloob ng ating Panginoon. And the purpose is to teach, to help one another. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, itong ulo po natin at itong katawan po natin, syempre, nagdudugtog is yung leeg. The head and the body, nagko-connect po yung leeg. Amen po. Yung leg po yung nagko-connect sa ating head at sa ating body. Amen po. Sige po, mamaya na po yun. Ang 5-fold ministry po, kung wala po tayo dyan sa 5, if you're calling or if you feel that, hindi naman ako apostle, hindi rin naman ako prophet, hindi rin naman ako evangelist, Lord, hindi rin ako pastor, Lord, hindi rin ako teacher, hindi ko ma-feel yung calling ng nasa 5-fold ministry. Maybe because we have two, meron pa tayong dalawa. No, it's my turn. At yan po yung King Priestly Ministry. Amen. Baka nandito po yung talent baka nandito po yung ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon kung wala po kayo dyan. Nasa Revelation po, chapter 1 po. King Priest Ministry. Ano po ang King Priest Ministry? Kingly Ministry. Yan po yung king. Yan po yung mga church leaders.
Yung mga kadalasang matatalino, may utak. Amen? Yung kadalasang kasama ni pastor sa mga administration. Amen po? Yung mga nagpapaabot, yung mga may pera. Yan po yung tinatawag na kingly ministry. Yung mga kasakasama ni Lord, yung church leaders na may matatalino, yung kasama ng ating pastor sa administration. And the priestly ministry, yan po naman yung mga praise and worship team. Priestly ministry. Sila po yung mga intercessors, kabilang din po dyan yung ushers, yung mga naglilingkod sa church. That is the priestly ministry. So kung wala po kayo sa fivefold ministry, baka nandito po kayo sa king priest ministry. Amen po. So kung ihahambing po natin, there is prophetic gesture sa ating fivefold ministry, including the king priest ministry. There is a prophetic gesture po sa 5 breads and 2 fish. Sa 5 breads and 2 fish, who God used to feed thousands of people. 5 breads and 2 fish. Hello po. Ganon din po sa atin, mga kapatid. The fivefold ministry and the king priest ministry, God used also these two groups, fivefold ministry and the king priest ministry to feed also some souls, to reach out souls. Amen po. To feed also the para maabot po natin yung mga kaluluwa. God uses those fivefold ministry, including po yung king priest ministry, para po maabot po natin yung kaluluwa, para po ma-share po natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. Nagigets niyo po ba? That's po. So, balikan po natin yung head and the body and the neck. Balikan po natin. May question po ako. Is the head part of the neck? Or the body is the part of the neck? Saan po kabilang yung neck? Which part? The head or the body? Nos. Connected, because the neck connects the body and the head. Both po, mga kapatid, kasi siya po yung nagko-connect. Yung head po natin nagko-connect sa ating head, at yung neck din po natin ay nagko-connect sa ating body. That's why the neck is very important. Same din po. Dahil po, ang fivefold ministry is the neck ministry. Amen. Sila po yung part ng leadership, the headship, and a part of the body as well. Amen. Sila po yung nagko-connect ng head sa body. Ang neck pala, mga kapatid, ang neck ay may minor veins. The neck has minor veins, 5 minor veins, and 2 major veins. Amen po. May 5 daw pong minor na ugat ang neck natin at may 2 major. So, ihalin tulad po ulit natin sa fivefold ministry and the king priest ministry sa ang ating neck. Ang 2 major veins daw po ng ating neck, yan po yung tinatawag na, yan po yung tinatawag na yan po yung tinatawag na cervical vertebrae. Correct po, Pastora? Yung 2 major veins po natin, nandito po siya. Ayan po yung tinatawag na cervical vertebrae. Yan po yung major veins ng ating neck. Yung isa po tinatawag pong axis, yung isa po tinatawag pong atlas. Ano po yung trabaho ng axis? Yung axis po, kung titignan po natin, ito po yung iniikutan ng mundo. Amen. Yung axis, dito po umiikot yung mundo. At yung atlas naman po, siya po yung humahawak ng mundo. Sa ating Greek mythology. Amen. So yung atlas ministry at axis ministry, yan yung mga may utak, yan yung mga may pera, yan yung mga ginagamit ni Lord para umikot yung ministry. God uses the atlas and the axis to glorify or to continue His ministry. Amen po, and that is the major vein ng ating neck. And nasan naman po yung fivefold ministry? That is the minor. Kadalasan po yung fivefold ministry, yung 5 minor veins ng ating leg, nandito po yan sa gitna. Nakapalibot po yan sa ating vocal cords.
Di ba po, vocal cords yung 5. And yan po yung ginagamit ng Lord to spread the truth. Amen po. Yan po yung ginagamit ng Lord to speak the truth, speaking the truth. Amen po. Sa kanyang kaharian. Ano nyo po ba? Basta yung dalawang majors, the King Priest Ministry, and we have the fivefold ministry, which is the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Amen. Nagigets nyo po ba or kulang po ako sa... Sorry po, kung ano po. Now po, balikan po natin. Malapit na po tayo. This is just a short message. Only parang ano nga po Bible study, parang discipleship study po natin. So what is the basic ministry ng ating Panginoon? The purpose of fivefold ministry. What is the purpose of fivefold? Ay, nandito pa pala tayo, nagbalik po pala tayo. Sorry po. What are the 3 basics of the Lord ministry? Number 1, ito po yung ma-ES. The purpose of the ministry, the purpose of the Lord's ministry is to exalt the Savior. Amen. That is the number 1 purpose of the Lord's ministry, is to exalt the Savior. Ano mang ministry ang pasukin mo, ang purpose mo ay maitaas ang ating Panginoon. Amen. Maitaas ang ating Panginoon na tagapagligtas. Sabi, exalt the Savior. At sa ating buong buhay, sa ating pong pananalita, sa ating pong pag-uugali, at sa ating pong paglilingkod, mga kapatid, ang ating utmost desire is to exalt our Savior. Amen. And that is the purpose of the Lord's ministry. Kahit nasa ang ministry ka man ay pinagkaloob ng Panginoon, kahit anong gift man na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, maybe you are the apostle, maybe you are the evangelist, you are the teacher, you are the pastor, the purpose of that ministry God has called you to be is to exalt the Savior alone. Amen. Pangalawa po, the purpose of the ministry is to evangelize the sinners. Amen. Ang isang purpose po ng Panginoon, iligtas tayo. Di ba po? We are once was hindi pa po tayo, we are once was a sinner before. Dahil nga po niligtas na tayo, hindi na tayo sinner, we are saints na, tinatawag na tayong saints. Amen po. Isa po ang purpose ng ating Panginoon na iligtas tayo at sa pamamagitan natin, may mailigtas din po tayong iba. May maabot din po tayong iba. Kaya nga po dapat ang evangelism natin ay isang active na bahagi ng church. Dahil the purpose of the ministry is to evangelize the sinner. Mahalaga pong papel ang isang evangelism. Dapat po, ang isang evangelism ay isang active na bahagi ng church. But sad to say, mga kapatid, sad to say that more than 80% of the churches, wala na pong evangelistic activity. Amen po. May ministry is about souls. Ang paglilingkod ay tungkol sa kaluluwa. We must have that firm conviction. Amen. We must have that firm conviction that everyone must be born again. Dapat kung tinawag ka ng Panginoon na maging evangelist, kung tinawag ka ng ating Panginoon na maging and to equip, turuan. Yan po yung isang purpose po natin. Na palakasin po natin, we need to equip them, we need to palakasin natin yung mga saints dahil kapag na-edify mo yung saints, dahil kapag magiging kamukha sila, magiging Christ-likeness po sila. Amen po. And He will evangelize the sinners also. Amen po. At dyan lang po umiikot yung process po natin. Itaas ang Diyos, abutin yung mga ibang mananampalataya at kapag naabot na sila, palalakasin natin sila at tuturuan natin sila upang makaabot din ng iba. Amen po. And that is the purpose of the Lord's ministry. Amen. Sa totoo po, ito pong topic po natin is inspired po ng aming mentoring discipleship nila Pastor Ana. Kasama ko po si Pastor Dante. Kay Rev po.
natakol po namin yung four chairs. Di ba mabasa? 4 chairs. So parang ganun din po ito, 4 chairs. Come and see. Ayun po yung mga dapat nating tinatawag na sinners. Follow me. Ito yung mga dinidisciple na natin. Tapos fishers of men. Ito na po yung mga saints. At yung mga saints na po ito, sila na po rin gagamitin ng Panginoon to bear much fruit sa kanyang kaharian. Amen po. And ayan po yun. And that is the purpose of ministry. So saan po tayo nakabilang sa binigay na ministry ng ating Panginoon? Are we in the group apostle? Tinawag ba tayo ng Panginoon upang maging apostle? Tinawag ba tayo ng Panginoon upang maging prophet? Tinawag ba tayo ng Panginoon upang maging evangelist? Tinawag ba tayo ng Panginoon upang maging pastor or upang maging teacher? Or kung wala ka man doon, baka kabilang ka sa King Priest Ministry, yung praise and worship team, yung ating mga usher, at yung ating mga admin na nagiging kalakasan din ng ating mga ginagamit sa karya ng ating Panginoon. Sabi nga, kung saan ka man tinawag ng ating Panginoon, we must know the purpose of our ministry. The purpose of our ministry is to exalt our Savior. The purpose of our ministry God called us to be is to evangelize the sinners and to equip or to edify the saints. Amen. And that is the purpose of ministry na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Conclusion na po tayo. Sabi po sa Matthew 28 verses 18 to 20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ng ating Panginoon. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey every I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Amen. Ayan po yung command ng Lord sa ating lahat. Alam ko po lahat tayo, it's very difficult nowadays to talk with some strangers and to invite them to join us in every Friday worship service. Amen po. Because they have too much reasons. But sabi po ng ating Panginoon, don't stop that encouragement. Kailangan po, dire-diretso lang po yung pag-encouragement. Dahil ang ating Panginoon naman po, mayroong kanya-kanyang pagkilos, may kanya-kanyang time. Maybe po, we are praying na it's not about sabi nga po kanina, it's not about the quantity. Amen. It's all about the quality God used you to be. Amen. God has called you to be. It's not about sa dami, and glory to God. Dahil nakikita ko po na all of us here is equipped by the Lord. And glory to God dahil all of us here na nandirito sa Hawali is matured enough to know Jesus. Is matured enough to spread, to speak the news of Jesus. Amen po. Hindi na tayo mga bata na nakakabig. We are not that, sabi ng mga bata na tabigin mo lang makakabig. Kasi we know the truth. We know the Christ we are serving. Amen. The tunay na Diyos, sabihin na natin. Alam natin na ang Diyos ng ating pinaglilingkuran ay isang tunay na Diyos. And the name above every name. And that is Jesus Christ. Amen po. And alam din po natin yung gospel. Amen. That Jesus died, Jesus buried, and after 3 days, He rose again. And He is the resurrection of life. Amen. Kung alam po natin yun, Jesus is the way, the truth, and the life, na walang ibang daan para makapunta sa ating Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. And that we need to spread also sa ating mga kapatiran na nasa labas. Whatever ministry God has called you to be, alam po natin yung purpose natin.
Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God po sa kanyang message. I hope po sa maikling pagbabahagi ko po may natutunan po tayong lahat. And glory to God alone po. Amen po. So sa pagkakataon po ito, dadako po tayo sa ating